Ito yung sinasabi ko time and time again na dapat required ang lahat ng government-owned vehicles Opo. na magkaroon ng insurance. Ang tagal na nito. In fact, meron akong pinail na bill niyan. At nakabinbin ngayon sa committee na may hawak nitong bill na ito. Siguro, I want it next week na papalap natin doon sa committee chair na may hawak o may jurisdiction itong problema. Kasi marami na po sa mga nakaraan na nasasagasaan ng mga ambulansya pa nga Meron po, Idol. ng munisipyo, ambulansya ng barangay, sasakyan ng LGU at walang insurance. Pag nakasagasa, nakapatay, kawawa yung biktima. Kasi walang insurance eh. Sir Renante, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Ako po itaus-puso nagkikiramay. Una sa lahat. Bali, Idol Rafi, Negros. para, opo, malinaw lang po, Idol Rafi. Ang sasakyan niya po doon, may video po tayo, pwede po nating panoorin, Idol. Nakikita doon, Idol Rafi, mga kapatid, sa mga nakamonitor po sa Radyo 5, yung pong puting multicab, inararo po ang isang tricycle at dire-diretso po, bumubulusok po, no? Madami po itong binangga, Idol Rafi. At kasama na nga po dyan, yung tricycle po. Grabe ito. Ayun, Idol Rafi, ayun yung tama. Matindi. Opo. Okay. Buti na lang sir, kayo ay okay. Pero yung pasero nyo unfortunately nasa way. Ngayon, yung pong multicab ay pag-aari po ng barangay. Tama sir? Opo, sir. At si barangay, na pag-alaman nyo, nung puntahan nyo, tanungin, nagsabing walang insurance yung kanilang multicab. Hindi ko po yung alam, sir, kung meron pa yun, sir, eh. Province of Negros. Kasi na-check na nila Odette eh. Pero ayaw po kayong tulungan. Ayaw pong palitan. Ang gusto kasi mangyari ni sir, mapalitan yung kanyang tricycle. Tama? At nung nag-usap po kami, sir, nung nangyari yun, August 25, pagka ng 3 araw, pinatawag niya po ako. Kinausap niya Sino po nakipag-usap sa inyo sir? yung kapitan po. Okay. Sabi niya po sa akin, sa'yo tong yung tricycle mo. Sabi ko, opo, Kap. Sabi niya, sige, papaayos natin yan. Siya, kunin mo doon sa sa traffic. Sabihin mo doon na okay na nag-usap tayo na papagawa. Sabi ko, Okay. Kap, pwede gawa natin ng kasulatan. Sabi, wag na kasi yung iba na disgrasya, pinaayos ko na, binayaran ko na. Yung iba ng disgrasya, ibig sabihin meron pang na-disgrasya bago sa inyo? Bali, 7 po yung sasakyan na yung aksidente na yan. Opo. Okay, 7 ang mga Dalawang biktima. 2 tricycle, 2 minivan, 2 motor, tsaka isang Hilux na LGU Tayasan, sir. Opo, opo. Po nung didala namin po sa talyer, kinuha So yung 7 po, kasi 7 kayo. So yung iba, naayos na niya, naareglo na. Yun, nagsabi niya po sa akin, okay na po, binayaran niya na, tapos pinaayos niya na. Yung sa Okay. akin na lamang po. Okay, bakit daw po yung sa inyo ayaw niyang ayusin tulad ng ginawa niya sa iba? Di, nung una po nung nag-usap, may okay pa man, sir, nang pagdala namin sa talyer, kinausap niya pa nga yung may-ari ng talyer na aayos. Opo. Sabi niya, boss, baka pwede mauna to, boss, para makabiyahe rin to. Okay. Nag-usap sila na dalawa nag-usap kung magkano ang singil. Sabi, baka makatawad lang tayo niyan. Okay. Kaya sige Kap. Mhm. So nung humingi na po ng down payment para sa sa materyales ng 5,000, doon na po nag-umpisa na bumigay sa ng pitsa na ganyan. So, ibig sabihin, hindi natupad yung Hindi po. kanyang pangako na paayos mo yan, kaming bahala. So, ano pong sitwasyon, status ng inyong tricycle? Wala po, andun sa Talyer. sir, sa talyer nakatingga, tapos yung motor po hinatak na ng Rosie po kasi utang ko po yun eh. Hulugan. Hulugan hanggang sa hinatak na lang po, Idol Rafi. Kasi ngayong February 25, mag-6 na buwan yan. Mr. Noel Ramirez, yung dating barangay chairman. Bakit yung dating barangay chairman tatawagan natin? Sa kanya pa po yung termino nung nangyari po ito, Idol Rafi. Matagal na po ito. Opo, August pa po, last year. 23 po, sir. 2023. Opo. Siya po yung nakaupo po nun, Idol Rafi. At nung barangay elections, napalitan na po siya ng Kapitan Lianera po. Okay, sige. Opo. Mr. Ramirez, magandang hapon, sir.
Magandang hapon, Idol. Idol bakit, Rafi, magandang opo, hapon. bakit po yung inyo pong multicab, gamit-gamit ng inyong barangay, ay hindi nyo po kinuna ng insurance? Requirement po yun, Chairman, sir? Actually po, yung binigay po yung sa akin doon sa province po, meron na po yung insurance na bibig po yung mga 1 year po yata. 1 year, okay. Tapos, hindi ko na po na ano yun kasi ang sasakyan, ang ginagamit na naman po yan tuwing merong patay, merong binyag, merong kasal. Yun po ang inaano ko sa barangay. Kaya nga po, so kahit man lang TPL, third party liability, wala po. Ang pinanghawakan ko lang po yung ano sir, yung registro po. Yun lang po binigay sa Kaya nga akin. sir, hindi mo naman ma-register yung sasakyan kung wala ka may papakitang TPL sa LTO. So paano na register to nang walang TPL kayong nakuha para sa nasabing sasakyan, sir? Basta po yung ano, Idol, pinatawag po kami yun nung late Governor Digamo, kami mga barangay captain, pinatawag doon sa province. Tapos yun po, binigay na sa amin yung ano, mga unit. Tapos kasama po yung ano lang, yung ORCR na Xerox copy. Okay, so binigay sa inyo donation from the provincial government Opo. at registered na, may plaka na lahat-lahat, tama? Temporary plate po ang nakalagay. Temporary doon sa- plate. Opo. So ginagamit nyo. Sa barangay lang po. Kaya nga po, kahit nasa barangay lang, Oo, dapat sir, siniguro nyo na meron pong insurance yan. Sinabi po sa amin nung nag-release na meron yung ano, insurance 1 year, insurance sa Malayan yata. Okay, Yun. sige. So good, may 1 year insurance kinuha nung i-donate yung sasakyan. So nag-expire, ibig sabihin, kaya nga wala ka nang maitulong, may pamparepair dito sa tricycle ng biktima sapagkat expired na yung TPL. Tama? Hindi po, kasi po yung nangyari yung insidente na yan, ang inuna ko po niyan talaga, Idol, is yung nadala sa ospital. Yun talaga ang inuna ko kasi merong nadala sa ospital na mula sa pagpasok niya sa paglabas, nagpatulong na po ako sa LGU para Sir, gusto ko malaman. So meron ho bang insurance yung sasakyan o expired na nung mangyari po yung aksidente? Ex-chairman, sir. Sa tingin ko po, wala na po, Idol, kasi nung inano namin yun, binibigyan na kami ng 1 year lang ang ano nun, insurance. Kaya nga po, sir, yun nga sinasabi ko. Binigyan sana kayo po. ng sasakyan, may rehistro, may insurance for 1 year. Now, pagdating sa renewal, kayo na ho dapat ang nag-take over doon sa registration fee, nag-take over para bilihan ng insurance, kahit man lang yung third-party liability, yung sasakyan. Yun po ang ano, Idol, yun po ang mali ko dahil hindi ko po na ano yung kasi ang sasakyan ginagamit lang naman po hindi lang po ginagamit sa labas, sa barangay lang po. Kahit na, sir, So, yung barangay is kalye pa rin, di ba? Yung mga kalye din sa barangay. So, dapat inisip nyo, sir, na baka makadisgrasya ito, dapat may insurance. opo, Di ba? Hindi naman pwedeng walang insurance kasi nasa barangay lang. Buti sana kung yan po ay nasa loob lang ng compound ng barangay. Di ba? Opo, Idol. So, paano po to, sir? Nangako lang po ako sa kanya, Idol, na ipapagawa yung ano niya, sidecar. Kasi yun lang po ang na-damage yung sidecar. Yun nga po, nung time na binigyan ko siya ng hingi yung sa pagawaan, sa talyer ng down para pambili ng acetylene sana para mabaklas na yung mga Okay. ano niya. Sir, magkano po yung sidecar? Magkano pong repair? Inanon po ako na gagastos po daw ng mga 35 to 40,000 po. Sa sidecar lang. Opo. Paano niya paparepair yung sidecar? Wala na po yung motor. Useless na rin po yung sidecar pag naparepair niya. Kasi hinatak na po yung motor. Kasi hindi niya nabibiyahe. Wala siyang pambayad doon sa mortgage na motor. Kaya hinatak. Hindi po, kasi ang usapan po namin, okay na naman po yung motor niya, yung sidecar lang po ang nasira, kaya yun po ang sabi ko sa kanya na ipagawa natin. Kaya nga sir, ang nangyari po, Chairman, dahil sa tagal-tagal ng panahon na hindi niyo po agad-agad na pagawa, tama ba ako, Sir Renante? Opo, sir. Siyempre, umaasa lang siya sa kita, sa pasada ng tricycle, pambay doon sa mortgage, monthly doon sa motor, na kasi yun po yung utang. Dahil hindi agad na pa-repair, wala siyang pambayad, hindi kumikita yung tricycle, so wala siyang pambayad doon sa monthly mortgage. So ang nangyari, hinatak yung motor. Ngayon,
sige, repairin mo yung yung sidecar. Paano naman po yung motor? Yun po isang problema. Sige, hingi tayo ng tulong sa iba. Siguro sa mayor ninyo dyan. So, paparepair mo na po yung pong sidecar. Tama, sir? Sige po, Sir Idol. Sige po. So, maasahan ko po yan, sir, ha? Okay po. Sige po. Sandali lang po, Mr. Ramirez. Kausapin naman natin si Staff Sergeant Joey Cadalso, Vice City Negros Oriental, PNP. Magandang hapon po, Sarge. Sir, magandang hapon po, sir. Magandang hapon. Opo, na-file na po yung kaso laban po dun sa driver nung multicab? Super, sir. Na-file na po na mo, sir. Tapos nakapiyansa yung driver. Nakapiyansa na siya. Nasa labas na siya ngayon. Ano po yung ikinaso dun sa driver, sir? Ang ikinaso namin yung sa driver, sir, yung request imprudence resulting to homicide, sir. Yung ikinaso namin. Okay. And damage to properties, Marami kasi mga nasira na mga Maraming nasira sasakyan. niya. Yung sasakyan po, naka-impound sa inyo, dyan, sa PNP. Super, sir. Vice. Gichi ko kanina, sir, na ka-impound pa, sir. Hindi pa naka-release kasi kailangan pa yun ng sa korte, eh. Opo, yun ay pwedeng, Hindi pa nakaprovide, yun ay eh. gagamiting ebidensya sa korte. Okay. Sige po, salamat po, Sarge, ha? Okay, sir. Salamat, Magandang hapon sir. po, Sarge. Mayor Gunye, magandang hapon po, sir. Mayor. Senator, may hapon. Mayang hapon po. Mayor, andito po sa amin, studio, isa niyo po constituent. Sinasabi niya po sa amin yung nangyaring problema dyan na kung saan siya po'y biktima ng pananagasa ng multicab ng barangay. Meron ho ba kayo matulong dito, Mayor, sir? As a matter of fact, Senator, I believe this happened a few months ago. Opo. Yes, and yes, I was very aware of it, and I was on top of it during the time. Opo. And there were a few victims. So naglapit sila sa akin, and all that came to me, like one of the victims, I took care of the medical bill and everything. And then after that, I asked them if there was any more problems, and then what arrived to me was it was all settled already. So now I'm just wondering why there's still a problem. Opo. Ang nangyari kasi dito, Mayor, puro pangako lang itong si ex-chairman at hindi natutupad yung pangako, hindi pa rin napaparepair yung sidecar hanggang sa pati yung pinakamotor ay nahila na. At sabi naman ni chairman, yung ibang mga victims ay naareglo na except dito Yes. kay Mr. Renante Pino, siguro dahil medyo may kamahalan Yes. yung amount ng repair. But I also know the owner of the pedicab. He looks very familiar to me. Opo. But my problem was he never came to me. His problem never reached my office. Opo. But now that I'm aware of it, I believe I can just talk to the both of them and it shouldn't be a problem na. Sige po. So, papupuntahin ko lang sa inyong tanggapan, Mayor, sir. Tingnan niyo po kung ano may tulong. Ako rin po tutulong, Mayor. Yes, I'll take care of it. Thank you for helping us also here, Senator. Opo. Ang sa akin lang po, Mayor, baka pwede yung... Kasi nangako na po si ex-chairman ngayon lang na ipaparepair daw niya. Parang masiguro niya lang po na tutuparin niya po yung kanyang pangako this time around. I will see to it. Senator. Ay, salamat. Sobrang thank you, Mayor Luigi Gunye. Magandang hapon po, Mayor, sir. Thank you. Thank you po, sir. So, sir, sisiguraduhin ni Mayor na ma-repair yung sidecar mo. Ilan pong anak nyo? Yes, opo, sir. May pamilya ko si Mrs. Kasama pa rin pati ang anak mo. Opo. Ngayon, so ano pong hanap buhay nyo? Yung asawa ko po, sumama lang po sa tita niya, nagtitinda ng isda. Tapos ako po, chopper po ako sa meat shop. Ano po yung chopper? Ng taga-tad-tad po ng karne po. Hiwa po ng mga karne, sir. Butcher po, butcher. Nung mawala yung motor, nag-butcher ka muna. Oo. Okay. Magkano bang kita ng tricycle isang araw? Depende naman, sir. Pag may klase po, medyo malakas. Pag walang klase, medyo mahina. So kung katulad niyan, sir, yung motor mo ay hinila na, so magkano bang utang dun sa motor? Pwede ba natin balikan yung bangko para sabihin, sige, babayaran na namin yung utang? Di po yung motor po talaga, sir. Sira talaga, sir. Wasak. O yung pinaka-telescopic niya po na Total na wreck. 8 po, na 8. Teka muna. So kung yung motor, sir, ay utang yun, di ba? Loan sa Opo. bangko. Opo. O dapat may insurance. Yun. Ang bangko mismo ang kukuha ng insurance hanggat hindi pa yung bayad. Di ba? Ang pagkakalam ko, ganun po dapat. Pinuntahan ko po yun. Sabi ko, ma'am, di ba may insurance? Sabi niya po, meron, pero TPL pag
Pag inano ko po yun, pag pinasis, yung pasayro ko TPL, po. ibig sabihin pag ikaw ang nakabangga. Pero pag ikaw nabangga, wala kang makuhang bayad. Wala po. Kanino naka-loan yung motor? Rusi po, Rusi. Rosie. Okay, so dealership ito. Opo. So, ang kinuha lang nila is TPL. Ngayon, ng total wreck yung motor, binawi na nila. Opo, kasi matagal ko hindi ako nakabayad. Mag-5 buwan nung... Total wreck, pero kinuha pa rin nila. Opo, sir. I don't think na TPL lang ang kukunin nitong Rosie, yung may-ari ng mortgage. For their protection, I'm sure ang kinuha nila dito is yung comprehensive. So, kung comprehensive ang kinuha nila, bayad na yung motor. Binayaran na ng insurance company. Kung binayaran ng insurance company, dapat hindi mahila kay Renante. As long as tuloy-tuloy yung bayad nyo. Di ho ba? Opo. Sa monthly. Opo, sir. Sino bang humila ng motor mo? Yung ano po, pinaka-manager yata nun? Ng Rosie. Opo. Kasi kukunin niya ng Rosie and then ipipresenta sa insurance kasama yung police blotter. Di ba? And then, yung adjuster ng insurance gagawa ng investigation. At kapag na-prove na talagang totoong na total wreck at aksidente ang pangyari and all, babayaran. Kukunin nga yung total wreck ng insurance and then bibigyan siya ng pera kung magkano yung insured amount. Ma'am Laila, magandang hapon. Oo. Ma'am Laila, si Rafi Tulfo po ito. Dito po sa Manila, sa Wanted sa Radyo. Ma'am, yung pong motor na total wreck dahil nabangga ng multicab ng barangay, motor po ni Renante na hinila niyo po. Yung po ba ay may insurance? Yung insurance namin dito sa sa company is third party lang, liability, TPL. Bakit hindi po comprehensive? Yun yung nakalagay kasi di ako maka-explain sa ganyang sir kasi sa layason namin yan. Okay, so totoo pala, TPL lang. Pero yung motor, inatak namin kasi wala nang bayad. Pero may mga damages yun. Hindi naman malaki yung damages niya. Pero yung talaga niya, yung sidecar, malaki yung damage ng sidecar niya. Okay. Di ba ma'am, dapat tawagan yung Insurance Commission, Odette, Sherry, sa palagay mo. Di ba dapat comprehensive insurance ang kinukuha nyo sa mga motor na pina-finance ninyo kasi for your protection na rin yun. Tulad nito, nabangga, total wreck, hindi na magagamit yung motor, doon papasok yung insurance, di ba? Para babayaran yung motor, may bagong motor na magagamit itong si Renante. At bayad na rin kayo. Kung magkano yung balanse, manggagaling sa insurance. Di ba? Kasi pag TPL tulad nito, wala nga talaga kayo makukuha sa insurance kasi third party nga lang. Pag kayong nabangga, wala kayong makukuha. O pag nakarnap yung motor, sorry na lang. So, confirm na TPL lang po. Oo, TPL lang yan, sir. Sige po, sige po. Salamat po, Ma'am Laila. Okay, sir, Tolpo. Kung brand new, comprehensive, tama po. Gaano katagal na yung motor? 7 buwan ba yun, sir? Brand new yun. Diba? Hanggat hindi bayad yung motor, dapat naka-comprehensive insurance yun. Para kung nasira, na total wreck, na karnap o nanakaw motor, di ba? O napitpit dahil for whatever accident that happened, doon babayaran ng insurance yung motor. We have to have legislation pertaining to this. Ngayon ko lang nalaman na ito pala mga motor dealership na pag silang nagpa-finance ng motorcycle, ang kinukuha lang is TPL. So pag na-disgrasya, na total wreck, paano naman tong may-ari ng motor? So sir, magkano yung motor? Iwan ko, sir. Hindi ko alam kung magkano ba yun. Tapos yung inutang ko, 2,000 yung down tapos pina-advance po ako ng 2 buwan na 6,000. tag 2,235 yata yun ang buwan. Ilang buwan na po kayo nakapagbayad? 7 months. 7 months po. Paano yan sir? Yung motor ay nahila na. So, pag panibagong motor, ang kukunin mo halimbawa, i-register mo ulit yan sa munisipyo, yung sa Tricycle Regulatory Board. Opo, sir. Para mabigyan ka ng panibagong prangkisa sa bagong motor. May prangkisa yung nasira, di ba? Ang prangkisa doon sa... Yung franchise po, nandyan lang po. Hawak mo lang yun. Opo. So kahit na anong motor ang gagamitin mo, yung prangkisa,
Pag nag-renew ko po na i-change motor mo na lang din po. Sige po. Attorney David Cagascan, Insurance Commission. Good afternoon po. Meron po akong question, ano po, Attorney. Yes, sir. Yes, sir. And I will bring this to the Senate para maimbestigahan din in legislation. Marami pong sa mga nagpa-finance, in-house financing, tulad nito yung Rusi, nung i-release nila yung motor, tapos pininance nila sa isang client nila, hindi po comprehensive ang kinuha. Third-party liability lang. So kapag nasira yung motor, nagka-total damage, total wreck ang motor, kawawa yung may-ari nitong motor na nakapagbayad na ng ilang buwan at wala rin protection itong financing. Opo. May mali ba doon na TPL lang po ang kinukuha ng financing? Yes, sir. Ang requirement po ng batas is bago mo marehistro yung motor, kailangan niya po ng compulsory third-party liability. Yun po yung TPL. Opo, naiintindihan ko po yun, sir. Hindi po required yung compulsory TPL. Yung, Pero yung usually- comprehensive, sir, iba pa yung TPL, iba pa yung comprehensive. Kasi comprehensive, Yes, sir. Hindi po required yung comprehensive. Pero Hindi required. usually, ang business practice kapag inutang mo, yung nagpapautang, nasa interest niya na dapat kumuha rin siya ng comprehensive. Kasi Correct. kung masira yung kotse, paano niya ngayon masisingil yung umutang? Exactly. Yung sira ng kotse. Yung po sinasabi ko, ito po yung sitwasyon ngayon na pinag-usapan natin. Kaya nga, paano niya, protection na rin doon sa nagpautang at protection na rin po doon sa kliyente. Sapagkat itong kliyente, nagbabayad buwan-buwan, hindi siya nagmi-miss, and then nasira, wala na siyang hanap buhay. Paano pa yung hinila na yung motor nitong nagpapautang at, di ba, ipaparepair lang, tapos. Yes, sir. So, ano ba yan? Hindi pala batas yan. Yung nagpapautang, pwedeng TPL ang kukunin. Depende po sa arrangement nung nagpapautang at saka nung nagpapautang. Kasi kung yung magpapautang, requirement niya na comprehensive, kailangan comprehensive. Kaya nga po, Pero hindi po mandatory yung comprehensive. Yan nga po sinasabi ko, sir, pag-aaralan ko po siguro na baka papasak tayo ng legislation na gagawin mandatory, comprehensive ang mga sasakyan na pinapautang para nang sa gayon, kung halimbawa nasira yung sasakyan, may protection doon sa nagpautang at doon lang sa mga pasahero. Di ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Kasi pag comprehensive, babayaran yung na aksidente at babayaran sila na mismo na aksidente ng insurance pag comprehensive. Di ba? Yes, sir. Para po sa protection nung nagpapautang at saka nung umutang na meron siyang comprehensive. At protection na rin po nung pasahero, if this is being used for public transport, protection na rin ng pasahero. Ng mga pasahero, Yes, sir. di ba, Opo. sir? Yes, sir. So, sino po yung kakausapin namin tungkol dito? Kayo po, o LTO, o LTFRB, o TRB? Yes, sir. Kung magpa-file po kayo ng Senate resolution in aid of legislation, magpapadala po, kung iimbitahan po ang Insurance Commission, magpapadala po kami ng resource person. Very good. Sige, we'll do that, sir. We'll send you an invitation, sir, para umattend sa hearing tungkol dito. Yes, sir. Yes, sir. At saka isa pa, sir, ito po isang problema din na palagi marami sa mga government-owned vehicles na pag-alagala dyan sa kalye na walang mga insurance, sir. At kapag naka-aksidente, kahit man ng TPL, kawawa yung na-aksidente, sir. Sige po, usap tayo, Attorney David, tungkol dyan. Magpapadala po kayo ng resource person nyo pag nag-hearing na po kami sa Senado ukol dito. Salamat po, Attorney David. Thank you, sir. Attorney Garrett, Yes, sir. Yes, sir. nakamonitor kayo? Dapat po. Yes po, Sen. Tungkol na naman po sa government vehicle na wala pong insurance, nargabyado na po yung sagasaan niyang motor. So, Good. Di ba, Ayun sabi po, ko, sir. resolution natin to. Ano nangyari sa resolution na pinapapile ko? referred na po to committee, Sen. Itong mandating po yung government vehicles. Okay. Pero dito po, Sen, parang feeling ko may nabuksan po tayong bago, no? Because ito po, hindi government Kaninong purchase. committee yan? Kaninong committee? Sa local government po siya malalaglag, Senator. Sino yung committee chair ng local government na Ang dapat committee chair po, I will look it up, Senator. Right now, I don't have I-follow the up ninyo? list. I-follow up Yes nyo? po, Sen. Yes po. I-follow up nyo doon sa committee chair. Ang tagal nito last year na ito to, panumpata ng dinosaur. Yes po, Sen. Last year pa po na-file yung resolution natin, Sen. Isa yan. Tapos idudugtong natin, itong mga nagpapautang sa in-house financing, Yes po. hindi kinukuha yung comprehensive
para maproteksyonan hindi lamang sila na mortgage holder kundi maging itong pinapautangan nila at maging yung pasahero Yes po. nung may-ari nung namamasada. We can require po, Senator, sa mga motorcycle dealer, or actually lahat na lang, automobile dealerships na a certain kind of insurance to cover it. Sen. Pagka in-house financing po. Kaya nga, dapat comprehensive. Yes po. Sen. Ngayon pala, hindi pala required. Under the law, it's not required. TPL lang ang kailangan. Yes po. Release na yung motor. Paano kung yung motor ay yung pasahero lang, kunyari angkas? Yes O po. paano yung Yung nakaangkas? pasahero po, pati Yung yung pasahero. driver po, Senator. Yes po. O yung driver, Unfortunately. kunyari nabangga niya sa poste, aksidente, Yes po. may nangyari doon sa rider at sa pasahero niya, wala siya masisingil kasi siya mismong naka-accident sa sarili niya, di ba? Doon dapat pumapasok comprehensive. Yes po, Senator. At least lahat po ng involved sa incident will have something to cover the expenses. Correct. Ang problem po sa TPL, Sen, it takes care of the person na aksidente lang. Delikado po nga, tulad po ng sabi nyo, kung ang collision is walang third party, for example, pader po ang nabangga or structure, ayun po, medyo iwan po sila sa arrestan. Okay. Sabi ng isang netizen, tataas naman po ang value ng mga motor. Well, ang habol kasi namin dito, buhay po ng tao at kapakanan po ng natin lahat. Nasa ano na po yan, nasa gagawang pagkakalkula ng mga dealership, ng insurance companies, meron silang gagawing computation para sa kapakanan po ito ng lahat. Ano naman po, Sen, our policy is always, when we draft legislation, lagi po natin tinatandaan, wala pong presyo yung buhay, Senator. So, Yes. tataas man ng 11, at least po, Sen, may mga kababayan tayo na hindi mababankrupt kapag na-aksidente. Mas maganda na pong ganong policy, Senator. Maraming beses na nadulas yung rider, tapos meron siyang angkas. Pareho sila na malubha. May nangyari sa kanila. Sinong babayad? Wala. Kasi na-aksidente lang sarili nila eh. Kung may comprehensive sana, may magbabayad sa hospital bill nila o may magbabayad sa libing. Di ba? That's correct po, no, Senator. Kasi yung third-party liability, it's in the name itself. Asa po talaga siya sa third-party incident. But mas prone po kasi ang motorcycle sa self-accidents. The nature of the vehicle na lang po, it's less stable than a car. And naturally po, pag maliit po ang vehicle, sinisingit po siya. So, ayun po, prone siya dumulas. At high speeds din, unstable po siya. So, applicable po talaga ang comprehensive for motorcycle. In fact, ako mismo, nakita ko, dalawang mata ko eh. Opo. Yung motor, tapos meron siyang angkas. Na-slide, tumba. Hindi makabangon yung dalawa. O sino magbabayad? Yung motor, medyo nayupi. O sino magbabayad doon? Di ba? Kawawa. Sino magbabayad para sa hospitalization noon? Self-accident yun eh. Opo. Yan yun. Okay, sige. Attorney Garrett, Yes, ipalap sir. lang natin doon sa committee para mapag-usapan to. Pero ang importante dito, yung bang lahat ng government-owned vehicle, kailangan talaga merong insurance. Pag Yes, hindi ito po, sir. nakuha ng insurance, responsable yung departamento. Yes po. Meron administratibo makasuhan kung sino man naka-assign ng departamento para sa kanilang insurance Yes, po, sir. ang hindi gumawa ng kanyang trabaho. Okay? Okay po, Sen. And with your permission po, Sen, I'll also follow up on the position paper po ng Insurance Commission so we can get this rolling po. Okay. Ganon din siguro sa mga lahat ng public transportation, maging taxi, jeep, di ba? Okay po, Sen. We will also cover that po. We'll Okay. cover that. Sige, thank you. Thank you po, Sen. Galing ka pa sa sir, Negros. Negros po, sir. Okay, ganito ang gagawin natin, sir. Sasamahan ka namin sa Negros. Pupunta tayo kay Mayor. Mabait yung Mayor ninyo. Swerte ka. Opo. Sisiguraduhin niya na yung sidecar nyo ay marirepair. Tama. Opo, sir. Pagkatapos, dun sa motor, anong gagawin natin sa motor, sir? Pasadyos na lang natin siguro. Okay ba sa inyo? Dasal na lang natin. Bahala na yung Okay ba? Shari? Okay rin, sir. Bigyan na lang kita ng pamasahe. Magkano mo pamasahe nga ng Roro? Magbaon na lang tayo kay sir ng Biskuit mga biskuit. Okay yan, sir. Okay Tapos na, sir. sama muna lang kayo namin kayo sa dyan sa Baclaran. Dasal na lang muna tayo na sana maliwanagan to may mga kagagawan at tumulong. Okay, sir? Okay, sir. Pasensya na, sir, ha? Isa na nangyari. Sige, sir. Okay na, salamat, sir. Ang sa akin lang, sir, na mabalik yung Motor. tricycle ko na makabiyahe kasi yun lang. Kaya nga, sir, punta tayo sa Baclaran. Dasal tayo, sir, ha? Okay, salamat, sir. Salamat po, sir. Opo.
Magandang hapon, sir. Hindi, joke lang. Joke lang, sir. Hindi, joke lang. Hindi mo. Ganito ang gagawin lang, sir. Sasamahan kayo namin. Medyo naluluha na siya, sir eh. Hindi, sir. Sasamahan kayo namin hanggang doon sa Negros. Aeroplano sa sasakyan natin, di ba, sir? Kasamang reporter namin, yung cameraman, aeroplano tayo, papunta doon sa Negros, diretso tayo kay Mayor, bibilang kita ng bagong motor. Salamat, sir. Pero dapat, sir, yung sidecar, yung si barangay chairman dati, sa tulong ni Mayor, obligahin na paparepair yung sidecar. Ano bang klase motor, sir? Ilang cc ito ang pinag-usapan natin? Rossi 175 yun, sir. Yung Magkano bang brand yun yan, sir? Hindi ko po Yung alam. pagkabili niyo magkano? Rossi 175. Opo. Ito ba yung Rusi Macho 175, sir? Opo, ma'am. Opo, Magkano? ma'am. Tingnan ko, pintahan natin. Kung tama ito nasa internet, sir. Magkano na? 89 po. Macho 175. So parang nasa 89,000 daw po yung hulugan. Magkano? 89. O sige, sir. Okay na ito. Mas mura pa Parang- cash. 52 yata yung ano. 52? 52 pag cash. Di i-cash natin. Di mas mura, 52. Okay. Sige. Okay na, sir. Sherry, pasamahan nyo. Sige Okay. po. Okay na yan, sir. Sige, salamat po. Congratulations, sir. Idol. Meron na kayo motor para hindi na sayang pagpunta nyo rito. Salamat po. Nakasakay na po kayo ng aeroplano. Dati po. Ano ba sinakay nyo papunta rito? Ng barko? Hindi, nag-ano po kasi si Rapi, yung asawa ng pinsan ng asawa ko, nagbiyahe po sila ng livestock papuntang Bulacan. Hindi, ang tanong ko lang, sir. Ano bang papunta mo rito? Barko ka, aeroplano? Ano sinakyan mo? Land trip po kami. Land trip. By land po. So ngayon, By air land. trip tayo. Okay, sir? Sige, sir. Okay na, sir, ha? Thank you, sir. Salamat po talaga, sir. Walang anuman po, sir. Salamat po sa tiwala, sir. Okay.